Okay, muli po tayong tumayo. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa Aklat ng mga Hukom, dito po sa Kabanatang 13. Hukom chapter 13, mula po sa verse 1. Kaya babasahin ko lang po ilam kung sundan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ipinanganak si Samson. Huling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila inayaan niyang masakop ng mga Pilisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahon yon, sa bayan ng Soray, may isang lalaki nagngangalang Manoah sa kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito ay baog. Minsan ay nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya't mula ngayon ay huwag ka nang iinom ng anumang uri ng alak o titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay inilaan siya ng Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel laban sa Pilisteo. Okay, tayo po'y manalangin muli. Muli, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa kaloob niyong araw nito sa amin. Salamat sa isang linggo nagdaan na kung paano kami po ay pong kinatagpo sa lahat po ng aming mga pangailangan. Salamat sa biyaya pa rin, Panginoon, na aming pong tinatamasa magpahanggang ngayon, Panginoon. At kaya mo, namin handa po ninyo ang aming puso na pagtatamnan ninyong binhin ng iyong mga salita. Patawarin din po niyo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. At kami naman, Diyos, ay bigyan po ninyo ng isang pusong mapagpakumbaba, Panginoon. Sa mga sandali pong ito, ay umaasa po kami ng iyong pong pagbabasbas. Sa iyong mga salitang ito, ayaw mo po'y mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal Espiritu, Panginoon. Taas mo yung banal na pangalan sa aming kalagitnaan at minsan pa, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurit pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakapuna muli. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kaya nasa pagkatan ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, a life of contrast. So ang ating biblical character na ngayon po ay ating pong pag-uusapan ay walang iba kundi po si Samson. Siguro pamilya na sa atin itong storyang ito na nung ako'y bata, akala ko po ito'y isang kwentong lamang, alamat. Subalit, ito pala ay biblical, na kung saan ito'y may katotohanan nangyari at naganap nitong mga panahon ng mga hukom. Si Samson po ay isa sa mga naging hukom ng Israel, na wala pa ho silang hari noon. Kabilang si Samson sa mga naging pangunahing mga hukom ng bansang Israel. So si Samson ay uniquely divine, na makita natin na yung kanyang pagpanganak ay yung may divine purpose ang Diyos sa kanyang kapanganakan. At ang buhay niya ay kahanga-hanga, kung titingnan natin, isang inspiration din ang kanya pong iniwan, kung kaya't marahil siya yung isang mga pangalan na naitala doon sa mga taong may pananampalataya sa Diyos, doon po sa Hebrews chapter 11. Ngunit sa kabila ng lahat ay makikita natin yung habag ng Diyos sa kanya, sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagbagsak sa mga pagkakasala, ay siya pa rin ay kinahabagan ng Diyos. So sa sentro itong ating mensahe ng Diyos sa buhay na ito ni Samson at makaka-relate tayo sapagkat tulad niya, tayo po ay mga mananampalataya. Amen? Okay? So tingnan natin ilan sa mga life lessons po na makikita ho natin sa buhay nito pong si Samson. Una, tulad nga, ito pong pamagat na a life of contrast, ito pong si Samson ay palasak tayo doon sa salitang hap-hap, Hap-hap, pagka-order tayo na extra rice, kalahati, di po ba? Madalas ay kalahati. Okay, so meron din ako naalala tungkol doon sa isang binatilyo, na minsan tinitinanong siya nung kakilala nung kanyang ama at tinanong kung ano ang kanyang ama, kung siya ba'y Kristiyano o full Christian.
So ang sinagot ko ng bata ay, ang tatay ko ay half-half. Sabi niya gano'n. Half Christian, half Catholic, no? At naalala ko lang po yung kanyang nabanggit na yon, no? So sa ganang ito, sa Diyos ay, lalo na ho, sa aspeto po ng ating paglilingkod sa Kanya, ang Diyos po ay nagdidiman ho sa atin ng kabuuan, no? Hindi ho half-half. Amen po. Maging sa uri din ho ng ating paglilingkod, ayaw din ho ng Diyos na tayo po ay naroon sa ganitong estado, no? At tulad din, no? Madalas natin mapakinggan kay pastor, no? Pagka Sunday dapat kay Lord tayo, pero yung Monday to Saturday ay sa mundo tayo. Hindi ho dapat ganoon. Amen po ba? Dapat po ay everyday ay sa Panginoon ho tayo. Okay? Kung nabubuhay man tayo, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo may namamatay tayo para sa Panginoon. Amen. Okay? Pero gayon pa man, no, may matunon tayong mga aral dito po sa buhay ng hap-hap na itong si Samson. No? So kaya nga sinabi, yung kanyang buhay is a life of contrast. Okay? Una, sinasabi rito, he was separated as a Nazarite. No? Nabasa mo natin kanina, siya po itinalaga, no, na iwalay bilang isang Nazareno. Okay? Gaya din ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Siya po ay tinawag din na Jesus of Nazareth, sapagkat siya po ay tumira ho doon, no? Matapos sila po ay manggaling po sa Ehipto ng kanyang mga magulang na si Jose at ni Maria, ay natira ho sila dito sa Nazareth. Amen. No? So isang magandang katangian din, no, ng kanyang kapanganakan ay divinely appointed din, no? Tulad ng ating Panginoong Jesucristo, gayon din si John the Baptist, di ba? At ito pong si Samson ay yung kanilang kapanganakan ay divinely appointed, no? Katunayan, no, ang mga anghel ang siya pong nagsabi sa kanila ukol sa kanilang kapanganakan. So mayroon silang pagkakatulad, no? Pero ang kaibahan nito, they were uniquely divinely appointed, no, by God, no? Ganyan din tayo, di ba? Tayo naman ay pinili rin ho ng Diyos. At meron ho tayong layunin kung bakit po niya tayo unang-una inilikha at kung bakit din ho niya tayo tinawag. Amen po. Hindi tayo, sabi nga ni Rick Warren doon sa kanyang purpose-driven life, ano po, na tayo po ay nag-exist for a purpose, di po ba? Hindi tayo basta rito na isinilang para kumonsumo lamang ng mga bagay dito sa mundo. Di ba? Kundi tayo po ay merong banal na layunin ng Diyos kung bakit po niya tayo nilikha. Okay? At yung pangunahing purpose of our existence ay to glorify God, no? Ayun po ang pinakapangunahing layunin ng Diyos kung bakit po niya tayo nilikha ay para luwalhatiin natin ang Diyos. Amen. So, ang tao nga lang ho ay naging nahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang pagiging makasarili, no? Pero gayon po, ang purpose ng Diyos sa atin. Tayo naman nilikha ho ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, yun ho ang ating punto, no? Nung bakit ho tayo nilikha ng Diyos. Nilikha ho tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya naman ho meron pong kinalaman, no, sa lahat ng mga nilikha dito po sa mundong ito. Andiyan po ba tayo? Yan. So, gayon din, no? Tayo rin, for a specific purpose, meron din ho tayong specifically na layunin kung bakit po niya tayo nilikha, tinawag na bilang mga mananampalataya. Kaya dito, makikita natin na hindi lang tayo basta ganun lang na sumulpo tayo rito. Di ba? At gayon din, sa pagkakatawag ng Diyos sa atin, hindi lang ho yung pagkatawag ng Diyos sa atin para ho tayo ay maligtas. Although generally, lahat ho ng tao ay tinawag ng Diyos para maligtas, pero hindi ho lahat ng tao ay maliligtas. Di ba? Kahit nga po ba yung mga Israelita, no? Sinabi rin si Juan sa kanyang ebanghelyo na parito siya para sa kanyang bayan, pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Naparito ang ilaw, pero inibig pa ng taong dilim kaysa sa liwanag. Kaya sa kabila ng lahat ng
pagkakatawag na ito ng Diyos sa lahat ng tao, pero hindi pa rin maliligtas ang lahat ng tao. Tunay, mas marami pa nga mapapahama kaysa puroon sa maliligtas. Amen. So, ganyan din, no? Tayo po ng mga naligtas ay tinawag ng Diyos hindi lamang para maligtas, kundi maglingkod do sa Kanya. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Okay, para maligtas. At gayon din, para maglingkod sa Kanya. We are saved to serve, di po ba? Tayo po ay naligtas upang maglingkod. No? Yan, ang Kanyang divinely appointed sa atin. Very uniquely, kaya nga unique, no? Kakaiba, no? Yung Kanyang pagkakatawag sa atin ito at pagkatatalaga niya sa atin bilang Kanyang mga hinirang. Okay? So ito, anong makakita natin, dito hindi nga po magkaanak yung pong nanay nitong si Samson, kasi baog no? At si Manoah naman, yung kanyang ama, galing sa lipi ni Dan, ay marahil, no? Mayroong pag-aasam pa rin na magkaanak sila. No, pero dumating yung pagkakataon na marahil isa ito sa mga tugon sa kanilang panalangin na sila'y magkaroon at pagkalooban ng Diyos ng anak, at nangyari nga po ito na minsan magpakahayag itong anghel nito doon po sa babae na siya puro ay magkakaanak. No, at ito po ay kanina itatalaga sa Panginoon bilang isang Nazareno. Okay, sabi rito sa verse 5, sabi rito, kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok. Okay? Pag usapin ng buhok, naalala ko yung buhok ko Huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay inilaan na siya ng Diyos bilang isang Nazareo. O, tingnan niyo po yun. O, bilang Nazareo ay ano ho ang mga pangangailangan ng isang Nazareo? Sabi rito, ay huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay ilalaanan siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Sabi siya magsisimulang magligtas sa Israel. Okay? Inyo, sumunod, sabi roon. O yan, tulad nga po ni Juan Bautista, si Jesus, at gayon din si Samson, they were given a unique life mission. Amen. So, gayon din tayo. Amen po. Ang life mission natin ay makilala ng sanlibutan si Kristo. Okay? That is our great commission. Di po ba? Bago umakyat si Jesus doon sa langit, ay tinagubilan niya sa kanyang mga disciples na ibinigay niya sa kanya ang kapangyarihan ng langit at ang lupa. Kaya sila'y kanyang pinihayo upang mangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo. Yun po mga sasampalataya maliligtas, ngunit ang mga tatanggi ay mapapahamak. Amen. That's our life mission. Amen po ba? Kaya ka nag-aaral, hindi lang para tumanggap ng diploma. Okay? Kaya ka namin nag-aaral para pakilala mo si Kristo. Sa iba. Amen po. Diyan po tayo. Kaya ka nilagay ng Diyos sa iyong tanggapan, sa iyong opisina, o saan man lugar na nandandong tayo, hindi lamang para tayo ay kumita ng pera. May tustos tayo sa ating pangangailangan, pero higit sa lahat, yung life mission natin dito bilang isang Kristiyano ay ipakilala natin si Kristo sa ating mga kasama. Amen po. Sa ating mga kamag-aral, sa ating kaempleyado. Di ba? O sino man na masasabi po natin, encounter po natin sa bawat lugar na kung saan ay doon tayo, naroon tayo. That's our life mission, no? Kaya nga very unique di po ba? Andiyan po kayo? Yan. So yun ho, yan, yung dapat nating pakatandaan, no? Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para dumalo lang dito. Okay? Magkasama-sama tayo. Okay? And that's the purpose of ministry, di po ba? Within the body of Christ. Pero meron tayong mission di po ba? And that's our great commission bilang mga mananampalataya. Every Christian is a missionary. Amen po. Bawat Kristiyano ay isang misyonero at misyonarya. At nararapat lamang na
ah, ito ang maging pangunating layon ng ating pong misyon sa buhay na may pakilala natin si Jesus. Okay? Kaya nga si Jesus yung nagtanong, sino si Jesus? Sino ako sa ibang tao? Di ba? Iba-ibang impresyon at pagkakilala ng tao sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Tayo lang dati, tayo kilala lang natin si Jesus by tradition. Di ba? Hindi yung biblical Jesus ang ating kilala. Ngayon, masikat pa si Gcash kaysa Jesus Di ba? Gcash! Okay. Okay. Tayo dapat naging ibabaw sa buhay natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. So, sabi rito, sige, basahin natin. Siya magsisimulan, sabi rito, magligtas sa Israel mula sa Pilisteo. So, yun ang unique mission ni Samson, no? Tulad na ni John, the Baptist, di po ba? Siya maghahanda ng daraanan ng ating Panginoong Yesus. Siya nag-introduce kay Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Di ba? So, si Jesus din, naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Amen. So, tumutukoy pa rin ukol doon sa pagliligtas na gagawin sa pamamagitan ng mga tao pong ito. Purihin po ang Panginoon. At nasa sentro pa rin, walang iba kundi sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi yun naman ang central message ng the gospel di po ba? Si Jesus. Amen po ba? So kahit sa mga ginagawa ho natin, pumupunta tayo rito, sumasamba tayo dito para sa ating Panginoong Jesus. Hindi ho sa tao. Amen po. Yan dapat ang maging central na ating layunin sa buhay, anuman ang atin hong mga ginagawa. Kaya sabi niya rito, siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Kasi nasakop sila nitong mga hinayaan ng Diyos. Ito yung permissibly, hinayaan sila ng Diyos na masakop ng mga dayuhang ito, ng mga Philistines na ito, dahil na rin sa kanilang mga pagsuway. So hindi pa rin nagbabago yung panuntunan ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa kanyang bayan. Noon pa man, Deuteronomy chapter 28, sinasabi doon, kung kayo'y patuloy na susunod sa akin at sa aking mga tuntunin at aking mga kutusan, ang mga pagpapalang ito ang siyang inyong mararanasan. No? Pero kung kayo naman ay susuway sa aking mga kautusan, sasamba kayo sa ibang mga Diyos, ito ang naman ang parusa at sumpang darating po sa inyo. Okay? Amen po. So isa sa mga naging kaparusahan ng Diyos sa pagsuway ng kanyang bayan ay yung pinasasakop siya sa mga dayuhan. Pinaalipin ho sila. At ganyan ito ang nangyari. Pero salamat sapagkat dumarating din ang Diyos sapagkat siya ang Diyos ng tipan. No? Hindi niya in-spare itong mga kanyang bayang ito sapagkat siya ay Diyos ng tipan. Amen. Di ba? Ibig sabihin ay tutuparin niya, lalo na yung kanyang covenant with Abraham. Di po ba? Ito yung sinasabi nating unconditional promise ng Diyos kay Abraham. Kay si Abraham at sa kanya magiging lahi ay kung sila man ay susunod o hindi, ay gagawin pa rin ng Diyos ang anumang kanyang ipinagkatipan. Purihin po ang Panginoon. Okay? Yan. Siya ay magsisimula magligtas sa Israel mula sa mga Philistine. Okay? So, bukod doon sa kanyang pagtatalaga, sige, patuloy po natin. Yet, tampered with evil association, no? Bagamat siya ay dapat ay separated siya. So, ganun din tayo, di ba? Kaya nga tayo, pinahiwalay tayo sa sistema, pamaraan, katwiran, filosofiya, kalakaran ng mundong ito. Di po ba? Kaya nga sinasabi, huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Upang mabatid natin kung ito po yung kalooban ng Diyos, kung ano yung ganap at nakalulugod at talagang banal, no? Yun ho ang dapat nating kalagyan, tayo bilang mga tinawag sa makabagong panahon na ito, bilang mga Kristiyano, dapat nakaseparate tayo, di po ba? Ito ay isang palatandaan ng ating pagtalikod
Unang-una sa kasalanan at doon po sa sistema ng sanlibutan. Amen po. Ngayon tayo isa ng Kristiyano, hindi na dapat ang katwiran ng mundo, yun pa rin ang ating katwiran. O kung ano yung uri ng pamumuhay ng mga taong nasa sanlibutan, ganun din tayo. Dapat maging iba tayo. Amen po ba? Hello, sabi mo nga sa katabi mo, maging iba ka. Make a difference in this world. Di po ba? Dapat maging iba tayo. No? Di ba? Amen. So, dapat alam na rin natin yung uri ng awit na ating pong inaawit, pinakikinggan, kaysa doon sa, ano yung mga bagay na yun, na tinitimbang natin ang lahat ng bagay, kung ito ba ay mga bagay na nakalulugod sa Diyos o hindi. Okay? So, yun ang ating duty rin naman, no? Bilang mga tinawag ng Diyos, na huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ano ba yung mga nasa sanlibutan? Yung nakatutukso sa paningin, yung nakapupukaw sa pita ng laman, di po ba? At yung kapalaluan sa buhay, hindi ro galing sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Amen. Pero, tingnan niyo po ito, no? Bagamat siya po ay nakatalaga, pero siya, no? Ugnayan pa rin sa maling pakikipag-ugnayan. Okay? So, sabi ito sa chapter 14, verse 1 to 3. Minsan sabi ito, si Samson do ay sa team na ay nakakita raw siya ng isang dalagang Pilistea. Lust of the eyes. Okay? Pita ng mata. Di ba? Si Eva ay, di ba, nagbili ng Diyos sa unang tao. Makakain nyo ang lumang bunga sa halaman ng liban doon sa puno, na yung bunga na yun, kapag inyong kinain, ay kayo'y mamamatay. Tama po? Parang ayaw nyo Ayaw manipala. Diba? Pag kinain nyo, mamamatay kayo. Aba, seryoso ho ang Diyos doon. O hindi ho siya nagbibiro. Kaya lang, dahil lumabas yung kahinaan ng tao, no? Dahil sabi, nung makita ng babae, na tila parabang napakasarap kainin nyo. Sa tayo, binabi ba naman ang puno ron na may mga bunga? Yung pa ang napagtuunan. No? Nung unang babae, di ba? O, unang tao. Kasama na rin si Adan doon kasi nakita niya na sabi na pagmasdan niya. Okay? Pita ng mata. Yun yung sinasabi natin, pita ng mata. At, yung pita ng laman, di po ba? Tila masarap. Okay? Masarap kainin yon. Kahit alam nilang bawal kainin yon. Di ba? Kaya yan sabi ng katwiran, kung ano yung bawal, yun na masarap, pastor. Oo nga. Maaaring magbigay sa atin ng pleasure yan, panandalian. Pero in the long run, no, ihahatid tayo noon sa kapamakan. Amen po? Masarap lang sa una yan. At saan ba din naman nagkakaroon tayo ng pagkakaalipin ng tao sa kasalanan? Yung sa nagsisimula saan? Patingin-tingin. Pasulyap-sulyap. Di po ba? Patikim-tikim. Di ba? Paano malalaman kung ang isang bagay ay masama o mabuti? Titikman mo. Di po ba? Ganyan pa rin ang mga katwiran ng mga sanlibutan. At kung ikaw naman ay mararahuyo ka doon sa kanilang uri ng mga kaisipan na yon. At kung tayo rin ay mahina, no, susundin mo yung kanilang mga katwiran. Di titikman mo nga. Hello? Andiyan. Okay, so yun ang nangyari dito kay Samson, no? Nung makita niya yung babae, siguro, maganda yung hubog ng katawan. Mga lalaki, mga ganyan yan, mas lumalabas yung yan, pagka doon sa pangkatawan. Yung babae, hindi ho, more on the emotional yan, Tayong lalaki, mas madalas, sa physical ang attraction ho yan, Tama po ba? Tingnan nyo nga. Lalaki nga kayo. Babae nga kayo. Okay? Kaya nung siya ibuwi, sabi nito, sinabi niya sa kanyang mga magulang. Tingnan niyo po mga mananampalataya ho sila mga Kristiyanong ho sila pamilya Meron po akong nakitang isang dalagang Pilistea. Itong ganda naman kay Samson, sinasabi niya yung kanyang love life sa kanyang mga magulang. Okay? At tama rin naman kayong mga kabataan. Ayan. Okay? Meron po akong nakitang isang dalagang Pilistea sa team na
kunin po niyo siya para sa akin. Okay. Gusto ko siyang, mapangasawa. Nasulyapan lang niya yun, ha? Hindi naman niya kilala yun. Hello, nandiyan po tayo? Okay. Nakusundahan niya eh. So, sinabi, kunin po niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Tingnan niyo yun? Ganun kadali. Di ba? Ganun kadali siyang na-develop doon sa babae. Di ba? Ayaw yung palampasin. Kinausap pa yung mga magulang niya para kakuntsabahin na para yung babae kanyang mapangasawa. Pero tingnan niyo po yung sagot ng kanyang mga magulang. Bakit naman gusto mo pang saan ka na mga hindi tuling yun? Yung sabihin, mga hindi tuli, sabihin, yun yung ang sign of the covenant ng Diyos kay Abraham. Yung circumcision. Okay? Kaya mga Hudyo talagang mga circumcised kung tawagin ho yan. Mga tuli. Pero yung mga hindi mananampalataya, aside from doon sa hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo hindi tuli. Yan, yung mga Gentiles, no? Yan tinuturing na mga di tuli ng mga Hudyo. Okay? Para magkaroon lang tayo ng idea, bakit hindi tuli? Mga supot sila. Parang ganun ang iisipin natin. Amen po? Andiyan po tayo? Hindi ito din yung mga pipili na mapapangasawa. Bakit doon ka pa gustong kumuha? Hindi naman Kristiyano yun, hindi naman mananampalataya yun. Alam nila yun. No? Sinasabi rin naman ng Biblia huwag kayong makipamatok sa hindi nyo kapananampalataya. Maaari bang magsama? Di po ba? Ang katwiran sa baluktot na katwiran. Amen po. Totoo naman ho yun. Di ba? Ang Diyos naman nagsasabi nun magkakaroon talaga kayo ng problema. Hello, nandiyan po kayo? Kaya kung nag-iisip ka rin lang na magkakaroon ka ng partner sa buhay, no, ay ipanalangin mo sa Panginoon. At higit mong piliin sa iyong buhay na mapapangasawa ay isang Kristiyano, kauri natin. Hello? O yung mga dalaga dyan, mga binata. Baka kayo may mga boyfriend kayo, girlfriend na unbeliever. Okay? So hindi naman natin hinatulan sila. Kaya lang ito yung tuntunin ng Diyos Amen po. Sa una pa lang, ito na hindi tayo pwedeng magsama. Talagang magkakaroon kayo, doon pa lang sa pinakapangunahin, magkakaroon na kayo ng conflict. Di lalo na kung magkakasama kayo. Di ba? Kahit Old Testament times, sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, huwag kayong dyan, kukuha ng inyong mga papapangasawa. No, kasi hihikayatin kayo dyan na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At gaya sa gayon, itakwil niyo ang Diyos, at ang kanyang mga kautusan. Hello, nandiyan po ba kayo? So, yun ang sinasabi nating maging maingat tayo, lalo na rito. Kasi panghabang buhay yan, Although may mga principle na kung saan may mga mag-asawa na isa yung naging mananampalataya, yung isa ay hindi. Pero sabi nung yung unang Korinto, kabanatang 7, kung may asawa kang hindi mananampalataya, huwag mo hiwalayan. Diba? Pagtiisan mo. Amen po. Baka sakali, siya naman din ay naituturing na isang mananampalataya dahil ikaw ay kanon, pero hindi bagamat salungat kayo ng pananampalataya, pero dahil sa maaari kung ikaw maging instrumento para ang asawa mo na hindi mananampalataya ay maging mananampalataya ni Kristo. Di ba? Ayon sa mga babae, sulat din ni Pedro, dahil sa inyong mga kagandahang asal na pinapakita ninyo, mga Kristiyanong kagandahang asal na pinapakita natin sa ating asawa na hindi mananampalataya, maihikayat natin sila. Amen po ba? Minsan, kahit hindi na tayo magsalita dahil doon sa nakikita lang nakikita nila sa atin, sa ating mga salita, sa ating mga kinikilos, sa ating mga ugali, nakikita yung pagiging Kristiyano natin. So, hindi nagiging malayo. Na maging batulbalani tayo sa kanila. Mamamagnet din natin sila. Amen po? Nandiyan po tayo? Yan encouragement din sa atin na tayo may mga kasama sa buhay na hindi naman mananampalataya.
Pero noon pa man, no, kung ito ay alam na natin, wag na nating subukan pa. Kasi talagang magkakaroon tayo talaga ng problema. Amin po? Ayan, tingin nyo, nag-agree yung bata. Okay, tuling yun, kapipili na mapapangasawa. Wala ka bang mapili sa ating angkan? Okay, sa ating kalahi, sa ating kauri, sa ating mga kababayan? Tingin nyo po, tanong mga ito. Sumagot si Samson, basta! Tingin nyo, maipilit. Yan ang kanyang kahinaan, mapilit. Okay? Kahit salita ng Diyos, no? Utos ng Diyos ay hahamakin. Masunod ka lamang. Di ba? Hello? Okay. Basta siya po ang gusto ko mapangasawa. Yan. Ang tanong yun ba ang gusto ng Diyos? Okay? Minsan yung kapipilit natin, permissively, ikaw. Pag sinabi natin permissive, taong may kagagawa nun. Pero yung perfect will ng Diyos, okay? Amen po? Sundin natin kung ano yung sinasabi niya sa kanyang mga salita. Di ba? Hello? Kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ang ating sundin. Hindi yung ating sariling nais, nasa, kalooban. Okay? Ang dapat po nating masunod. Paano nga kung sasalungat yung ating nasa doon sa pagnanais ng Diyos, paano natin ididil ito? Susunod ba tayo? Naway, matulad tayo sa ating Panginoon sa Kristo. No? Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Diyos ang mangyayari. Ano? Si Brother Alvin, talaga agree yan. Basta siya, gusto ko mapangasawa. Tingnan niyo pa. Tingnan natin. Sumunod. Okay. Tingnan niyo po Siya po ay spiritual. May mga panahon na talagang mataas ang kanyang spirituality. Ito pong si Samson. Basahin natin. At nagsimulang udyukan, tingin niyo po at nagsimulang udyukan ng Espiritu ni Yahweh, si Samson, siya ay pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at ng Estaol. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng mga naghihiyawang mga Pilisteo. Ngunit si Samson, tingin niyo po pinalakas ng Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. Tingin niyo po yan. Because of spiritual strength. Amen po ba? Sabi, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Amen po ba? So, ang true strength natin, nanggagaling talaga sa Panginoon at hindi sa ating sarili. Amen po? Lagyan natin kakalinin na kung wala ang Diyos, wala ho tayong magagawa. Amen? So, maging tulad tayo, no? Ni Paul, sinasabi niya rin na I can do all things through Christ, no? Na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Okay? Samson ay pinalakas ang Espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatidya lamang na parang nasusunog na sinulid. Okay? Amen? Sige, tuloy natin. Pero, minsan, siya rin naman ay napasasakop sa kanyang mga makalamang nasa. Ito ang problema dito meron siyang pagkakataon at oras na siya po ay very spiritually, nasa noon sa kataasan, pero may pagkakataon din naman, no? Tingin niyo po, na siya ay nagiging karnal o makalaman. Amen po ba? Sinusunod niyo yung makalamang nasa po niya. Okay? So, marami tayong appetite, di po ba? No? May nature tayo, meron tayong likas. Di ba? Meron tayong food instinct, di po ba? Kapag nagugutom tayo, instinct ng tao kumain. Amen po ba? Pero kapag yung instinct na yan, ginamit natin, inabuso natin, tayo po ay nagkakasala ng katakawan. Amen po ba? So may instinct din tayo ng inom. Kapag nauho tayo, syempre inom tayo. Pero pag inabuso rin ho natin yan, tayo? Tayo rin ho ay nagkakasala. Amen po? Nagiging manginginom ho tayo. Amen po ba? Naging lasenggot tayo. Minom tayo ng mga maling inumin.
Okay? Hello, nandiyan po tayo? Saan naman nagsisimula yung pag-aalipin, pagiging alipin no? Sa patikim-tikim, di mo na mamalayan pagka nag-enjoy ka na, nagiging alipin ka na nun. Di ba? Yun ang hinahanap na ng ng laman. Amen po ba? Meron din tayong tinatawag na sexual instinct. Di po ba? Ang sex banal ho yan Binikalob ho ng Diyos yan sa mag-asawa. Pero kapag ho yan ginamit natin, instinct na yan, sa maling paraan, ay nagkakasala ho tayo ng immoralidad. Amen po? Itong si, di ba? Masyado siyang no? Dito sa makalamang nasa na ito. Kaya basahin natin, dito sa verse 1 ng chapter 16, minsan si Samson do ay nagpunta sa Gaza, do ay may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Mga babae, mga lalaki. May nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng pandaliang aliw. Ang pinakamadaling hanap buhay kahit na noong araw. Unang kapanahonan. Ano yun? Yung pagbebenta ng laman. Amen po. Matandang hanap buhay na ho yan. Kahit noon, sabi rito, may nakilala siya isang babaeng nagbebenta roon ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roong kasama ang babaeng ito. Okay? Amin po ba? Nag-one night stand siya. Okay? Galing, no? So, huwag tayong sinasabi nga ng ating Panginoong sa Kristo, manalangin kayo at magbantay sapagkat nakahanda ang espiritu pero mahina ang laman. Amen po? Kaya huwag din natin sasabihin tayo nakatayo. Baka tayo po'y mabuwal pagdating ng mga ganitong uri ng temptasyon. No? It's a battle. No? Doon sa atin ng pagkatao, ng likas ng ating pagkatao, doon sa bagong likas na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya kapag mahina, yung likas ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin at malakas yung likas ng ating makasalanang pagkatao, mangingibabaw ho yung ating laman. Susundin natin yung ating carnal appetites, no? Kung ano man yun ang ating susundin. Hello? So, ayun naman lang naman yan, yung temptation, hindi lang naman sexual ho yan di po ba? Kahit sa pagkain, no? Kahit sa material na bagay, kahit sa kapangyarihan, kasikatan. Minsan may mga temptation na gano'n Gagawin mo ang lahat para makamit mo lamang yung ninanasa ng iyong laman. Kaya ito sabi roon, tingin niyo po At nalaman ng mga Pilisteo na siya'y naroon, kaya piniligiran nila ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay. Pasukan ng nilusod, ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang matiyak na mapatay nila si Samson. Ang kaninong panguri ay talagang meron pong panganib na dala. Amen po ba? Hello? Kaya mapanganib din. Mas mainam mga tayong datna ng Diyos na nandito tayo sa ganitong uri ng lugar. Amen po? Fellowship tayo, sumasamba tayo sa Kanya, naglilingkod tayo sa Kanya, kaysa abutan tayo ng Kanyang pagparito na tayo po ay, nagsuswimming kasama ng ating mga amiga. Nandoon tayo. Nandoon tayo sa mga motel at may kasama tayong hindi naman nating asawa. Katok, mga Kristiyano, seryosohin natin ang pagiging Kristiyano natin. Hello? Okay, palapakan muna natin si Lord. Okay? So, nang nangyari sa kanya, nabangan siya, ngunit nang hating gabi na pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang panghara na poste at tarangka, pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Tangin niyo po, yung gift niya minsan nagagamit sa di wastong paraan. Yung mga special giftings po natin, huwag nating gamitin para mang-abuso, no? Mang-argabyado na yun ng ating kapwa. Manghamak tayo ng ating kapwa. So gamitin natin yung atin ng mga mabubuting mga kaloob na ito para sa ikatitibay, ikalalakas, no, ng bawat isa. Amen po? Yan.
Ngunit, ng mga hating gabi na, okay, pintuang bayan, sige, tuloy natin. Pagkatapos ito, umibig naman. Tingnan niyo po, ito na naman. Ang bilis niyang umibig. Ang hirap niya, nagiging oportunista siya, hindi po? May makakita lang siya, para bagang may isa naging close lang sa kanya isang babae. Akala niya, makukuha niya kaagad eh. Alam mga kalalakihan. O hindi, kababayan, ganyan din ho yan. May mga nagpapakita ng motibo. Di ba? Hello? Kung saan ang iyong kahinaan, doon tayo babagsak. Kung saan tayo hilig, doon tayo babagsak. Amin po ba? Kaya bantayan mo, lagi mong tukuran. Lagi mong tukuran para hindi tayo tuluyang bumagsak. Okay? Amin po. Sabi, natutokso ang tao kapag naakit siya. Okay? At nagpadala sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo, nagbubunga ito ng pagkakasala. At kapag ang kasalanan ay lumala, nagbubunga ito ng kamatayan. So, yung panganib naroon di ho ba? So, huwag natin mamalitin to sapagkat seryoso ang Diyos sa ating pakikitungo. Okay? Ganun din naman ang pakikitungo natin sa Diyos. Tapos ito nating seryosohin. Pagkatapos ito, umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek at ito naman ay sa pangalan ni Delilah. Run, Samson, run. Ganun ba ang ginawa ni Samson? Hindi ho. Sumalida muna siya. Tumakbo nga, pero sumalida. Papunta kay Delilah. Ayun ho ang naging problema niya. Okay, tuloy natin. So, he was childish in his plan, no? May mga talagang para siyang bata kung magplano sa buhay. Ano ba ang mga katangian ng pagiging bata niya? Sige po. Tingnan niyo po umalis si Samson, humuli ng 300 asong gubat. Pinagtali-tali niya ang mga ito sa buntos na dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Ano kung ginawa niya? Pagkatapos, sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ng mga Pilisteyons. Ano mo yung triguhan at ang mga asong gubat. Kaya nangyari? Nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani, pati yung hindi pa naani. Ganun din ang ginawa niya sa taniman ng mga olibo. Alam niyo kung bakit niya ginawa ito? Kasi may mga pang-asawa niya, nung magbalik siya mula doon sa malayong pinuntahan, nung magbalik siya, yung asawa niya, binigay doon ng mga magulang doon sa iba. Yung inaasahan niyang babalikan niya roon sa lugar na yon ay wala na. Kasi ibinigay ng mga biyanan niya doon sa ibang lalaki. Okay? Andiyan pa ho kayo? Kaya nagalit si Samson, kaya ganyan ginawa ko niya. Ito ang kanyang ginawa. So parang siya nagiging childish. Very impulsive siya. Alam niyo yung galit, pagka hindi natin na-control, amin po, naku po, malaki ho nagiging gawa ko niyan. Okay? At ang galit ay isa sa mga gawa ng laman. Ang pagkagalit, pagkapuot ay gawa ho ng laman niyan. At ang taong makalaman o isang Kristiyanong makalaman ay nagimistulang parang bata sa pananampalataya. Okay? Childish, di ba? Hello, nandiyan po kayo? So, gayon din, no? Mahalaga na kontrolin natin, no? Ano bang nangyayari sa isang hindi na-control na galit? Nasisira o marahil nakakagawa pa ng higit na mas matinding kasalanan, no? Katulad nito, yung paninira at pagpatay. Okay? Sa mga pananim. Okay? Nag-agree yan. Amen! O, yun. Sige, tuloy natin. Yet, sabi rito, siya man ay may mga pagkakataon na nag-uugaling bata, pero napaka-tapang niya pag pinag-usapan po yung pakikidigma. Okay? Sabi rin sa Judges chapter 15, verse 7 to 8,
No, sinabi ni Samson sa mga Pilisteo, dahil sa ginawa niyo ito sa akin, hindi ako titigil hangga't hindi ako nakagaganti sa inyo. Kaya niyo po ay yung mga flaws, okay? Yung mga ano nito ni Samson, no? Kaya yung pag-uunawa rin ng Diyos sa kanya, sa kabila nung kanyang mga nagagawang mga pagkakasala at pagkakamali, ginagamit pa yun ng Diyos para maisakatuparan yung banal na layunin niya para sa kanyang bayan. So alam niyo, minsan ganun din nangyari. Pero hindi nangangahulugan, tinotolerate ng Diyos yung pagkakasala ni Samson. Okay? For every sin, there is always a consequence. Amin po ba? Kaya nga nanganib din yung kanyang buhay dahil doon sa kanyang ginawa eh. Okay? So sa bawat ating ay responsable tayo, no? At mayroon din tayong pananagutan sa bawat ating iniisip, sinasabi at gayon din sa ating mga ginagawa. So ano yung sinalakay siya, ang marami sa kanya, at marami siyang napatay. Dahil doon sa bugso ng matinding galit na yon, no, humantong ito sa pagpatay. Amen. Diyan po tayo. Yan. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol doon sa isang lalaki, no, na lumapit siya doon sa isang pastor, no, na duguan. Ang dami niyang dugo, no. At sinabot niya yung pastor, Pastor, oh, bakit? Oh, ba't ganyan nangyari sa iyo? May hawak-hawak pa siyang itak. Nakapatay po ako eh. Uy, bakit naman? Ba't mo ginawa yun? Masama yun. Sabi ng pastor, uy, bakit mo may pinatay? Kasi po, pastor, nagtatalo ho kami. Uy, nagtalo lang pala kayo. Ano ba yung pinagtalunan nyo? Kasi pinipilit niya na merong Diyos. Sabi ko, walang Diyos. Ay, yung gano'n. Ang kulit-kulit niya eh. Nanginis ako. Kaya pinatay ko na lang siya. Tapos tinanong niya yung pastor, kayo pastor, naniniwala ba kayo mayroong Diyos? Sabi ng pastor, dati. Yung nga yun. Pagkatapos, umalis siya, tumira mula sa unit ng Etam. Okay? Amen po? Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng nag-iiyawang mga Pilisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh at kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulit. May nakita siya pang isang panga ng asno at dinampot niya ito at siyang ginamit na pagpatay sa may 1,000 Pilisteo. Okay? Amen. Tingnan niyo po yan, no? Very courageous siya when it comes to battle, no? Pagkatapos, sumamit siya ng ganito, sa pamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000, sa pamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Tuwan-tuwa ho siya sa kanyang naging tagumpay laban sa mga Pilisteyong ito. Okay? Amen po, dyan po tayo. Okay, lagi natin alalahanin, ang Diyos ay nakikitungo sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa iba't ibang mga tao. Amen po ba? So yun, maaring permissibly, ginaya ng Diyos na mangyari po yun, na gumamit ang kanyang mga lingkod ng mga carnal weapons, no? Katulad nito mga bagay nito para paslangin ang mga kalaban ng kanyang bayan. Amen po. Sige po. Okay, he was mighty in physical strength, no? Siya po ay napakalakas pagdating sa kalakasang pisikal. So maraming passages dito na makita natin na ipinakita ng Diyos na ang kalakasan niya ay sa Diyos nang gagaling, no, kung kaya siya ay meron ganung uri ng kakaibang dakas. Judges chapter 16, verse 3, tingnan natin. Sabi, ngunit nang hating gabi na pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang na poste at tarangka, pinasan niya ang mga ito, dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Samantala, may ilang Pilisteo namang nag-aabang
sa kabilang silid. Tapos sumigaw si Delilah, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Ang yantok, ang ginapos kay Samson ay nilagot nito para lamang nasusunog na sinulid. Kaya't hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Kasi lagi siyang kinukulit ni Delilah para sabihin yung kanyang sikreto kung bakit napakalakas niya at wala akong makagapi sa kanya. Okay? Pero tuloy natin. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niloloko mo pa ako eh. At hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos. Sinabi ni Samson, kapag pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka pinulupot sa isang tulos, manghihina ako tulad na magiging katulad ng karaniwang tao. Tingnan niyo po Yun nga ba? Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinulupot niya ito sa isang tulos, saka sumigaw, Samson, may dumarating na mga Pilisteo, ngunit siya'y gumising at dali-daling kinalas sa tulos ang kanyang buhok. Okay? Nagtagumpay ba si Delilah? Hindi ho. Okay, tuloy natin. Yet, weak in resisting temptation. So, sa kakukulit ni Delilah kay Samson, nasabi yung kanyang sikreto, ay bumigay din si Samson. Alam mo, yung temptation, minsan yan Pagka hindi ka nagtagumpay, hindi ito nagtagumpay sa isang beses, pangalawang beses, baka yung pangatlong beses, bumigay na rin tayo Okay? Andiyan pa ho ba kayo? So, ganito ang nangyari sa kanya. No? Sa kakukulit ni, bumigay ho siya. Naging mahina siya pagdating doon sa kakulitan nito pong si Delilah. Ikaw ba ay asawang babae? Kaharap mo ba yan? Katabi mo ba yung asawa mo? Tanong mo nga sa kanya, makulit ba ako? So, parang isang description nito yung nagger, no? Kapipilit. Nagiging, ang description doon ay naging. So, kaya sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo, mahal mo ako. Hindi pala totoo. 3 beses mo na ako niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Okay, ayan na. Sige po. Araw-araw, tingin niyo po, sa ginawa ng Diyos ay yun ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Childish pa rin pagdating sa dulo, di po ba? Nainis. Minsan naman talaga yung makukulit, makakainis Di ba? Di ba minsan tayo, nakakainis din tayo sa ating kapwa pag makulit tayo? Bato-bato sa langit, huwag mo kayo magagalit. Ganyan tayo minsan, di ba? Nakakainisan tayo dahil napakakulit natin. Pero gayon pa man, hindi naman dahilan para ang ating inis na ito ay bumigay tayo sa tukso. Isang bagay na ating pagsisisihan bandang huli. Amin po ba? Kung alam natin kung ito ang katwiran, bakit tayo bibigay? No? Sa kakukulit sa ating, suwahin natin yung katwiran na yon, yung kalooban ng Diyos na yon. Okay? Amen po? Diyan po tayo. Minsan mga kulit na pag-aaya-aya sa atin, sandali lang naman tayo Hindi. Alam mo, yung pupuntahan nyo, hindi ayon sa kalooban ng Diyos Ayoko, spare nyo na ako dyan. Di ba? Hello. Pero kakukulit, sige na, bibigay ka rin. Minsan lang naman Wala naman si pastor. Minsan mas pa kay pastor kaysa kay Lord. Si Lord nakakikita niyan. Kahit wala ho ako. Okay? Diyan po tayo? Hindi, isa lang naman Araw-araw na yun ay inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Dahil sa kanyang inis, ay sinabi niya kung ano yung totoo. Salamat po. Okay, kaya sinabi niya ang totoo, alam mo, mula pa sa pagkabata, ito na yung sikreto niya. Inilaan na ako ng Diyos bilang isang Nazareo. Okay, dapat din siya tumitikim ng alak, pero nakikipag-inuman siya rin sa doon sa mga Philistines, di po ba? May istorya rito na ganun.
Ni minsan hindi pa nasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Okay? Amen. Diyan tayo? Okay. So, sinabi niya yung sikreto niya. Oh, dahil saan? Dahil lang saan? Nainis siya. Okay? Ganyan din, huwag tingtang tayo bibigay sa tukso. Kahit anong panghihikaya sa atin, kahit kinukulit tayo. Dahil sa inis natin, okay, sige, para mapagbigyan, bibigay ka rin. Okay? Nakuha niyo po yun? O, karamihan dito sa mga kalalakihan. Ngunit minsan, hindi nasayaran ng paggupit ang aking buhok, kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ang tulad din ng karaniwang tao. Okay, dito na sa malungkot na So I had a noble beginning but a sad ending. Ang ganda sa simula, pero malungkot ang katapusan. Chapter 16, verse 30, tingnan ho natin. Kasi yung nangyari, nag-aapuso siya, no? Ang nangyari, si Samson po ay matapos manghina, nag-aapuso siya. Ang ginawa ko sa kanya, binilangguho siya. No? Pinagtrabaho siya doon sa gilingan ng ilang mga panahon. Okay? Hanggang sa unti-unti tumutubo na yung kanyang buhok. Okay, at malakas sinabi nito, no, na nung akayin siya, nung kasalukuyang naroon na nagtitipon ang napakaraming Pilisteo kasama ng mga hari doon sa isang parang stadium na yun. Okay? Sabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Binuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Nagpakakay siya sa isang bata Nagdaling siya doon upang sumandal doon sa mga haligi na yon. At nung siya makakapit, nagkaroon siya ng pagkakataon at ito ang kanyang sinabi. Mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi sa huling pagkakataon. Tingnan niyo po, ang grasya ng Diyos naroon pa rin Di ba? At the last minute, amen. Di ba? Doon sa last minute na yon ay nakasumpong pa siya pa rin ng grasya ng Diyos. Di katulad nung magnanakaw na tumanggi kay Jesus, di po ba? Kung ikaw anak ng Diyos, ligtas mo na kami, pati na sarili mo. Ang ganda ng grasya ng Diyos, katabi niya na si Jesus. Amin po ba? Pero the last minute ng kanyang buhay, tumanggi pa rin siya. Hindi tulad nung isa. Amin po ba? Sabi, hindi marapat na tayo parusahan kasi nagkasala tayo. Pero ang taong ito hindi nagkasala. Inamin niya siyang nagkasala. Kinilala niya sa Jesus ay hindi nagkasala. At yung pinakamagandang sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikay nasa iyong kaharian. Hindi niya nakikita yung kaharian ni Jesus. Nakasumpong siya ng grasya ni Jesus, ng sabihin ni Jesus, today, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Amen po? So, tayo rin, huwag din naman tayong dumantong doon sa last minute. No, saka na ako magsisisi pag mahina na ako, pag matanda na ako. Paano nung namatay ka na maaga, ng biglaan? Minsan ganyan ang tao. Mahilig tayo mag-procrastinate. Saka na lang. Okay? Amen po? O, isang araw matutunan natin. Sabi, ang pagliligtas ng Diyos ay ngayon na. Sa araw na marinig natin ang tinig ng Diyos, huwag na tayong magmatigas pa na hindi natin, tanggihan natin yung inaalok na grasya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Amen. So dito, at the last minute, makita natin ng buhay ni Samson, ay nagamit pa rin niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Okay? Mamamatay ako, sama-sama tayo mamamatay, binuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ng mga pinuno ng lahat ng Pilisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa nung siya'y nabubuhay. So tulad nung plano ng Diyos, okay, na isinakatuparan niya sa pamamagitan ng lingkod niyang itong si Samson, ay nangyari, no? May katapusan nga, siguro, bad ending para sa buhay ni Samson dahil yan ang consequences ng kanyang ginawa, mga mali at mga kasalanan. Subalit, ang habag ng Diyos ay naroon pa rin. Kahit nung sa huling mga sandali ng buhay niya, pinalakas ng Diyos si Samson para lubusan, no, magapi, no, ang mga Pilisteyong ito at muli ay makaroon ng kalayaan
at kaligtasan ang kanyang bayang Israel. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, gaano pa tayo magpapatumpik-tumpik sa buhay natin? Huwag sabihin tayo'y bata pa, saka na lang ako maglilingkod kay Lord. No? Huwag sabihin ikaw ay wala ka nang, matanda ka na, kaya natin sa mga bata, wala hong retirement sa paglilingkod natin sa Diyos. Kahit uugod-ugod ka na. No? Kanina nakakasumpong ako ng panghihina. Sabi ng misis ko, ano ba yan? Gusto mo, huminto ka na? Huminto ka ng magpastor? Nako. Yan ang wag na wag nating gagawin. Sabi ko gano'n. Okay. Di bali na akong mamatay na ako'y nangangaral. Kaysa mamatay ako nang ako'y malayo sa kalooban ng Diyos. Okay? Amen po. Andiyan po ba tayo? Yan. At the last minute, ay nakikita natin, ang grasya ng Diyos ay sa atin, sa kabila ng ating mga pagkakamali na mga nagawa. Mahal tayo ng Diyos. Pinapakita rito yung pagmamahal ng Diyos kay Samson. At muli, yung kanyang habag kay Samson, na natakpan ng habag na ito, ang napakarami niyang mga nagawang mga pagkakamali. Ganyan ho tayo minahal ng Diyos. Ganyan ho tayo. Kaya inaalay niya ang kanyang buhay alang-alang ho sa ating mga makasalanan. Sa gayon ay madama natin kung ano ang kahulugan nitong tinatawag nating salitang grasya, kagandahang loob ng Diyos sa atin. Okay? Purihin po ang Panginoon. Meron pa ba? Okay. Tayo'y manalangin sa oras nito. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kaming nagpapasalamat sa mabiyayang mensaheng ito nito sa amin, Panginoon, sa umaga pong ito. At tulad ni Samson, Panginoon, nakita rin po namin ang aming pong kalagayan sa buhay niya, Panginoon, bilang iyong lingkod, bilang iyong kinawag nitong mga huling panahon na ito. Salamat sa napakaraming mensaheng ito na dinala po ninyo sa aming personal. At naniniwala kami ito'y galing po sa inyo, ito'y galing sa iyong mga salita na nangusap sa amin sa umaga pong ito. At hinihingi po namin ng tawad, Panginoon, ang aming mga pagkukulang at pagkakasala po sa iyo. Gayong dapat naming ibigay ng buo ang aming pag-ibig po sa iyo. Sapagkat yun naman ang iyong hinihingi sa amin, Panginoon. Ibigin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, kaya hindi ang buong kalakasan namin, Panginoon. At saan nga po ba namin nagagamit ito? Madalas, sa aming buhay, Panginoon, kayo po ang nakakasaliksik ng aming pong buhay, Panginoon. Wala po kaming maitatago sa iyo. At kung meron man kaming ganong klase ng attitude ni Samson, Panginoon, with regards doon sa iyong pagkakatawag sa amin, with regards doon sa aming paglilingkod, pag-ibig sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Na maaaring madalas kalahati ka na lamang sa aming buhay, Panginoon. Minsan pa nga, maaaring zero ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Mas marami pa ang aming oras, nagagamit ang aming panahon at lakas sa mga bagay dito sa mundong ito. Na alam naman namin, pansamantala lang, at binubuhos namin dito ang aming mga buhay. Gayong alam namin, Panginoon, ang buhay namin ay sa iyo, na dapat po naming bigyang halaga at seryosohin namin ang iyong pakikitungo sa amin, Panginoon. Hayaan mo na sa oras na ito na maging sandali ng amin humuling pagtatalaga ng aming mga buhay, sarili sa iyo, Panginoon.
tanggapin mo, Panginoon, bilang handog na buhay, ang aming mga katawan, ang aming isip, gayon din ang aming pong mga kalooban. Purihin ka, Panginoon. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo alam ang iyong patutunguhan, kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay na ito. Si Jesus ay namatay alang-alang sa ating mga makasalanan. Sa gayon, tayo'y mapagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan? At sambitin mo ang panalangin ito na manggaling nawa sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa aking mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aking pong mga nagawa, Panginoon. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ang iyong kamatayan sa krus ang siyang naging kabayaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Sumasampalataya rin ako na ang iyong muling pagkabuhay ay nagdulot sa bawat isang sumasampalataya ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ay aking pong lubos na inaalay ang buhay ko pong ito para sa iyo at sa iyong paghahari sa aking buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa kaligtasan, marami pong salamat sa pagbabago, salamat po sa kalayaan, at salamat sa iyong habag, Panginoon, sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Lord, sa oras na ito, sa iyo namin pinagkakatiwalaan yung mga bagay na amin pong gagawin pa sa mga sandali pong ito. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen.